Matagal nang pangarap maging boyfriend ni Annabelle, si Jason Mondragon na isa sa tinuturing na pinakagwapong bilyonaryo sa buong mundo. Pero para sa isang tulad niyang estudyante pa lang at pinanganak na mahirap, ang maging girlfriend ng binata isang suntok sa buwan. But all of a sudden, her dream came true. May nag-alok sa kanyang magpanggap bilang kakambal niyang si Amelie, ang fiancé ni Jason, na nakipagtana naman sa ibang lalaki. Pero kailangan daw matuloy ang kasal ng dalawa, kaya ang misyon na Annabelle maging fake bride ni Jason. Napakasimple lang sana noon dahil matagal niya na yung pangarap, ngunit may problema dahil sa piling ni Jason nakakalimutan ni Anna na nagpapanggap nga lang pala siya bilang fiancé nito. 5 milyon para sa pagpapanggap mo bilang sa Amelie, Anna? Siguro naman sapat na yun para mabuntungan ang buhay ng nanay mo. Walang ligoy na imporma ni Mrs. Grayson, ang adopted mother ng kakambal ni Annabelle na si Amelie. Ang kakambal niya na kailanman di pa niya nakikita dahil kahapon lang niya nalaman na may kapatid pala siya. Naiboka ni Anna ang bibig niya para magsalita pero agad nagtirikob nang wala siyang maisip na isasagot. Siguro nalulalin siya sa laki ng halagang binanggit nito. Biruin mo magpapanggap lang siya, magkakaroon na ng 5 milyon? Samantalang umabot lang siya ng 22 anyos kahit 20 mil hindi pa siya nakakahawak. Simple lang ang buhay na pinanggalingan ni Anna. Sikat na mangista sa Siargao ang tatay Dante niya at mananahin naman ang nanay Gemma niya. Dahil sa katalinuhan niya, scholar siya sa universidad na pinapasukan. Graduating na this year sa kursong accountancy. Kapos man sa pinansyal na bagay, sagana sa magagandang papuri mula sa mga kababari nila si Anna. Bukod sa angking talino, binayayaan din siya ng artistahing mukha, pang modelong katawan. Marami ng talent manager na bakasyon isa sa lugar nila ang sumubok kunin siyang artista o modelo, pero di siya pumayag dahil ayaw niya na magulong buhay sa Maynila. Mahigpit din yung tinututulan ng kanyang magulang dahil solong anak lang siya at ayaw ng mga tong magkahiwalay sila. Marami rin siyang manliligaw pero kahit isa sa mga to walang sinagot si Annabelle. Wala siya ibang gustong maging boyfriend maliban kay Jason Mondragon, isang kilalang CEO at milyonaryo sa bansa and of course, one of the hottest bachelors in town. Pero syempre hanggang pangarap lang yun ang dalaga. Kapag pumayag ka ngayon din, ibibigay ko sa iyong cheque. Untag sa kanya na Mrs. Grayson. Napanga nga si Annabelle sa pagkalula. Mas lalo siyang linya kapag salita pero gumagana naman ang isip niya. Kapag natanggap ko ang 5 milyon, hindi ko na problemang pagpapagamot kay nanay. Malaki ang chance na gumaling siya. Binuksan ni Mrs. Grayson ang dalang bag. Inilabas ang cheque na may nakasulat na agad 5 milyon bago iniabot kay Anna. Just say yes and it will be yours. Patuloy pang pangungumbinsin nito sa kanya. Para lang nag-aabot ng candy. Napatitig siya sa cheque. Kinagat na ibabang labi nang tumingin muli siya sa kausap. Ano po bang dahilan at kailangan ko magpanggap na si Amelie? Unti-unti siyang naging interesado sa alok nito. Siyempre basta para sa magulang niya walang di kakayanin si Anna. She's getting married pero nakipagtanan pa siya sa ibang lalaki. At di pwedeng mabalilas ang kasalanan ng fiancé niya dahil doon nakasalalin ang negosyo ng pamilya namin. Hindi ko mapapatawad ang kapatid mo kapag bumagsak kami ng dahil sa kanya. Bakas ang galit na paliwanag ni Mrs. Grayson. Kaya para di yun mangyari, magpapanggap ka bilang girlfriend ng fiancé niya habang hinahanap pa namin ang kapatid mo? Oh, magpapanggap po akong fiancé ng Amelie? Gimbal na ulit ni Anna sa sinabi nito. Halos malaglag ang panga niya. Di niya alam paano magre-react sa narinig. You heard it right. Maybe 1 month is enough para makita at maiharap naming muli si Amelie sa fiancé niya. Puno ng kumpiyansang sagot ng ginang. Napaisip si Anna. 1 buwan lang naman pala at may pampagamot na sila kay Nanay Gemma. Di na siguro niya palalagpasin ng ganitong pagkakataon. Kahit may duda siya sa sarili kung kakayanin ba niyang manloko. Ayaw na ayaw pa naman niya sa manloloko at sinungaling. Kaya nga hanggang ngayon, may tampo pa rin siya sa magulang niya dahil sa pagtatago ng mga to tungkol kay Amelie. Gayunman hindi sapat ang panghihinampo niyang yon para pabayaan na lumala ang sakit ng ina niya. Isa pa maniwala naman kaya sa kanyang fiancé ni Amelie? Huwag kang mag-alala, iha. Hindi ka mahihirapan sa pagpapanggap dahil identical twin kay ni Amelie. You're both beautiful. Mukhang nahulaan ni Mrs. Grayson ang pinoproblema niya. Kahit sa tangkad at kulay ng balat, wala kayong pinagkaiba. You're both 5 feet 3 inches and with fair skin. Pareho kayong simpleng babae at graduating din sa accountancy ang kapatid mo. Sinasabi pa lang yon ni Miss Grayson pero para nakikita niya na sa salamin ng sarili. Paano naman ho ang fiancé ni Amelie? Don't worry about him. Di ka rin mahihirapan pakisamahan siya dahil napakabait niyang tao. Tsaka mahal na mahal niya ang kapatid mo.
Ano mang kakaibang makikita niya sa'yo matatanggap niya. So di problema kung di mo man ma-perfect ang pagpapanggap bilang Amelie. Sobrang bait naman pala talaga na lalaking yon. Pero ba't kaya nagawa pa ipagpalit ng kapatid niya sa ibang lalaki? So anong desisyon mo, Iha? Pumapayag ka na ba? Mula rito sa tabing dagat, napatingin si Ana sa mga magulang niyang nasa bakuran nila. Kausap ng mga tong asawa ni Mrs. Grayson, partikular, na dumako ang mata niya kay Nanay Gemma. Di ko kakayanin pag may nangyaring masama sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Dahan-dahang tumingin siyang muli kay Mrs. Grayson habang tumatango. Pupahig na ho akong magpanggap bilang si Amelie, basta't gumaling lang si nanay. 5 million is a fair price para sa pinapagawa ko sa'yo. Pwedeng kulangin yan dahil sa mahal ng treatment ng cervical cancer. Pero handa akong tumulong pa rin sa abot na makakaya ko, basta't matuloy lang kasalin na Amelie at Jason Mondragon. Biglang nanlaki ang mata ni Ana sa huling pangalang binanggit nito. Sino ho? Si Jason Mondragon? Si Jason Mondragon ay isang bilyonaryong CEO ang mapapangasawa ng kapatid mo? Malumanay pero nakakunot ang noong sagot ni Mrs. Grayson. Bakit, Ana? May problema ba? Problema? Makakaharap at magiging fake fiancé niya ang dream boyfriend niya. Problema nga bang maituturing yon? Huminga na malalim si Ana nang huminto sa tapat niya isang itim na limousine. Inihanda niyang matamis ng ngiti bago pa bumaba ang driver noon na tinandaan niyang mabuti ang mukha at pangalan. Sa bagay, lahat ng mga taong nakapaligid at konektado sa kakambal niyang si Amelie, kinakabisado niyang mabuti. Sa pamamagitan ng mga files na binigay sa kanya ng adopted mother nito. Malaking bagay ang pagkakaroon niya ng matalas na memorya para magawa ang lahat ng yon sa 2 linggo lang. Good morning po, Ma'am Amelie. Nakangiting bati sa kanya ng bumabang driver. Pasensya na ho kung medyo nalito ako ng dating. Matraffic ko kasi sa EDSA eh. Hinging paumanhin pa nito. It's okay po, Mang Dario. Inaral niya rin ang pananalita ni Amelie na ayon kay Mrs. Grayson, may pagkakunya raw kung manalita. Di naman siya nahirapan mag-English dahil sanay siya magsalita nun sa mga particular area ng school na pinapasukan niya na English zone. Bukod sa napapalibutan din siya ng mga konyong kaklase at kaibigan. Anyway, let's go po. Inayos niya sa pagkakasokbet ang mamahaling shoulder bag na isa sa mga pag-aari ni Amelie. Ganoon din ang kanyang dress at tall shoes. Good thing pareho sila ng pa, kaya mahilig mag-makeup kahit walang problema kung face powder at lip gloss ang gamit niya. Pinagbuksan siya ng pinto ni Mang Dario. Tara na po, Ma'am Amelie. Kanina pa ako kayo nihintay ni Sir Jason eh. Ang totoo ho niyan, 2 linggo niya na po kayo namimiss. Nanunoksong wika pa nito. Saglit siyang natigilan. Parang gusto niyang tumalon sa tuwa. Makikita niya na sa wakas ang dream boyfriend niya. Pero agad ding binawi ang tuwang nararamdaman. Fiancé nga pala yun ang kakambal niya. Kayo ho talaga, Mang Dario, ha? Tinawanan na lamang niya to, kunwari. Nabanggit din sa kanya ni Mrs. Grayson, likas daw tong palabiro. Ilang sandali pa, lula na sila na mamahaling sasakyan na iyon. Palibasa, kabado, at abala sa pagkakabisa ng bagay-bagay, kaya hindi na malayo ni Anang pumasok na pala ang limousine sa isang subdivision na may nakasulat na Winchester Park sa labas. Ang sabi ni Mrs. Grayson, ito raw ang pinakamahal na subdivision sa bansa. Dito naninirahan halos lahat ng mayayaman at kilalang tao sa Pilipinas. Isa na doon sa Jason Mondragon. Sa bahay daw ng lalaki, mas madalas magstay si Amelie dahil nang gusto ni Jason kahit mag-boyfriend pa lang ang dalawa. Kaya't ganon na palagi silang magkasama sa isang buong bubong. Hindi kaya't may nangyayari na sa kanila? Di napigilan ni Anang mapalunok. Hindi kaya may nangyayari na sa isiping iyon. Nandito na po tayo, Ma'am Amelie. Automatikong napabaling siya kay Mang Dario nang ipaalam nito sa kanya ang pagdating sa tapat na isang malapalasyong bahay. Kahit ilang beses na itong ipinakita sa kanya ni Mrs. Grayson sa mga picture, loob at labas, namangha pa rin si Ana sa ganda nun. Di hamak pala na mas nakakalula to sa personal. Di maikakailang pinaglaanan ng oras at pera bawat disenyo ng bahay. Ngunit lahat ng paghanga niyang yon hanggang sa isip na lang ni Ana. Pilit niya yung tinagaw sa harap ni Mang Dario. Thank you po, Mang Dario. Ginitian niya ang driver at akmang bababa na ng sasakyan na magsalita ulit ito. Ipapasok na ho natin ang sasakyan, Ma'am Amelie. Alam niyo naman ho na importante kay Sir Jason ang kaligtasan ninyo, kaya gusto niyang ihatid ko kayo hanggang garahe. Totoo ang pagluwang ng ngiti ni Ana. Natutuwa siya sa pagmamahal ni Jason sa kapatid niya at wala yung halong inggit. Sige ho, matipid niyang tumango. Ilang sandali pa ay kusa nang bumukas ang gate na automatic pala.
Gayunman, sinalubong pa rin sila ng dalawang security guard na alam din naman niya ang pangalan. Mukhang close sa mga to at si Mang Dardal nagbibiroan ba ang mga ito. Good morning po, Ma'am Amelie. Sabay na bati sa kanya ng dalawang gwardya. Tulad ng driver, halata na mabait din ang mga to. Good morning din, Mang Juan at Mang Dexter. Isang simpleng ngiti ang binigay niya sa dalawa. Habang dahan-dahan umaandar ang sasakyan papasok sa loob. Di alam ni Ana kung nakailang buntong hininga na siya ng sandaling iyon. Di rin niya napigilan ang mabilis na pagtibok ng puso dahil sa tensyong nararamdaman na sa wakas suminto ang limousine sa garahe. Napasulyap siya sa salamin. This is it, Annabelle. Sa araw na to magsisimula ang pagbabago sa buhay mo sa loob ng 1 buwan. Tara na po, Ma'am Amelie. Sabi ni Mang Dari nang pagbuksan siya nito ng pinto. Di na malay na nakababa na pala siya. Thank you po. Pagbaba pa lang ng sasakyan, pasimple niya nang ipinalibot ang tingin sa paligid. Lihim na naman siyang napahanga. Napakalinis ng bakuran. Ang sarap sa mga mata na makukuring na bulaklak sa hardin. Tila wala sa loob, sumunod siya kay Dario, papunta sa malaking main door na nakapinid. Saglit siyang napahinto na mapatingin siya sa glass wall. Mula roon nakikita niyang kanyang mukha. Hindi naman siya nagulat na makita ang sariling refleksyon. Mrs. Grayson was right. Magkamukha talaga sila ni Amelie. At yun na nakikita tinititigan niya ngayon. Halos wala nga sila na pinagkaiba, maliban na lang sa mga mamahaling bagay na nakapalamuti ngayon sa katawan niya. Humugot siya na malalim na hininga at saka ngumiti na mapansin niya ang pag-aalala na hindi niya napigilang gumuhit bigla sa magandang mukha. Siguro dahil yon ang totoong nararamdaman niya ngayon. Sino nga ba naman kasi ang hindi kakabahan kung alam mong naghihintay sa iyo sa loob ang fiancé mo na hindi mo man lang lubos na kilala, na hindi mo pa nakita o nakausap ng personal. Worst, magpapanggap ka pa? Daig mo pang haharap kay kamatayan. Ma'am Amelie? Otomatikong naalis ni Ana ang tingin niya sa harap ng salamin at nilinga si Mang Dario nang marinig niya ang pagtawag nito sa kanya. Okay lang po ba kayo? Tila nagtatakang tanong nito habang nakahawak sa pinto na hindi niya namalayang nakabukas na. Of course naman po. Mabilis sa sagot ni Ana at saka nagmamadaling lumapit dito. Napapikit siya ng ilang sandali ang mga mata nang tumalikod na ito sa kanya. Galingan mo sa pag-arte, Ana, ha? Huwag kang pahuhuli kung gusto mo talaga na gumaling ang nanay mo. Pasok na po kayo, sabi ng driver na naghihintay sa kanya sa pinto para paunahin siya. Pumasok sa loob si Ana habang pilit niyang pinapatay ang kaba na hindi niya na mapigilan kahit na anong pagpapakalma niya sa sarili. At ang kaba na iyon ay lalo lumakas nang pagpasok niya, nakita niya ang matangkad at makisig na figura ng lalaki na nakatayo sa sala. Nakasuksok sa magkabi ng bulsa ng pantalon nito ang dalawang kamay. Mukhang naisip yata ng paghihintay sa akin. Good morning, Sir Jason. Nandito na po ang Ma'am Amelie. Napakislot siya sa boses ni Mang Dario. Literal niyang napigil ang hininga ng dahan-dahan ay humarap sa kanya ang nakatalikod na lalaki. Kaya mo yan, Ana, para sa nanay mo. Patuloy na pagpapalakas niya sa kanyang loob habang hinihintay ang tuluyang paghaharap nila ng kanyang dream boyfriend at ilang minuto na lamang magiging fiancé na niya. Amelie, Ana malamig na boses na pumukaw sa kanya. Napaigdat siya at napatingin sa lalaki nagsalita. Nakatingin na sa direksyon niya si Jason Mondragon. He looked so handsome in his ragged jeans and white shirt with his messy hairstyle. Ibang-iba sa lalaki madalas niyang mapanood sa television at nababasa sa magazines na palagi naka-dark-colored suit or tuxedo at naka-bowtie pa. Gayunman mukha pa rin siyang hari sa suot niya ngayon. Hari ng kagwapuhan. Amelie? Narinig niyang tawag muli sa kanya ni Jason para kunin ang atensyon niya. Gulat na napatingin si Ana sa mga mata nitong tila nakakapanghina ng sistema kung makatitig. Bakit ganon? Akala ba niya mabait ang isang Jason Mondragon? Pero bakit kasing lamig ng yelo to kung tumingin sa kanya? At kung talagang mahal nito ang kapatid niya, bakit di yun na nakikita niya sa mga mata nito? Parang wala sa sariling pinagsalikop ni Ana ang dalawang kamay. Jason, tayong nasabi lamang niya dahil wala siyang maisip. Di niya maintindihan kung saan ba talaga siya pinagpahinaan ng mga tuhod. Sa kakasigang taglay ba ng lalaking kaharap o sa mga mata nitong titig na titig sa kanya pero wala namang emosyon. You finally come.
I've been waiting for you for 2 hours. Malamig na muling wika ni Jason Mondragon habang dahan-dahang humahakbang papalapit kay Ana. Naramdaman ni Ana ang init ng presensya ni Jason, tumigil to sa harapan niya. Di niya maintindihan ba't biglang nagkaroon ng komosyon sa loob ng dibdib niya na mapatingin siya rito. Ganito ba talagang feeling kapag nakaharap mong crush mo? Malay ba niya? First crush niya si Jason at first meeting din nila. Ara kapag tataka pa may kung anong pamilyar na damdamin ang lumukob sa puso niya. She cannot explain but there was something familiar about this man. Ngayon niya lang to nakita sa personal. Di mo ba alam ano nangyari sa loob ng 2 oras na paghihintay ko sa'yo? Walang untag sa akin ni Jason sa tono na walang kaimo-emosyon. Pakiramdam ni Ana, lalong dumoble ang kaba niya. Di lang sa malamig na pakikitungo nito sa kanya but she was also shaken by the way he looked at her. Kahit masungit kung magsalita, di pa rin nawawala ang ganda na mata nito. Kalma ka lang, Ana. Konting-konti na lang makahalata ka na ng fiancé mo. Nagpakawala siya na malalim mabuntong hininga. Nakanda nang isasagot niya kay Jason nang maunahan siya ni Mang Dario na nasa bungad pa rin ng pinto. Pasensya na ho kayo, Sir Jason. Magalang na sabat nito. Kailangan ko ho ba kung bakit nahuli sa dating si Ma'am Amelie? Naipit ko ho sa traffic sa EDSA kanina. Paliwanag ng driver. Kurot ang noong sinalapa na Jason si Mang Dario. Next time, agahan niyo ho sa pag-alis para ho hindi kayo malate sa mga pinapagawa ko. Dahil simula ngayon ayoko na ng late and do what I say kung ayaw niyo hong mawala ng trabaho. Kagat ang labing napailing siya dahil sa pagsasungit ni Jason sa mabait na driver. Hindi kaya kabaliktaran na sinabi ni Mrs. Grayson na mabait daw ang fiancé ng kapatid niya? Pati na rin ang pagkakaila niya rito sa screen. Naaawang napatingin si Ana kay Mang Dario. Halata rin sa mukha nitong pagkagulat sa sinabi ng amo. Bakit parang hindi pa ito sanay? Pasensya na ho kayo, Sir Jason. Hindi na ho mauulit. Maya-maya yukong ulo ko na umalis na ang driver nang paalisin to ng amo. Kunot ang noong hinarap ulit ni Ana sa Jason. Bakit mo naman ginawain kay Mang Dario? Hindi mo ba alam napakabait niyang tao? Di niya napigilang komento dahil awang-awa siya sa driver. Hindi niya deserve ang ipahiya ng ganon. He is my driver, not yours. Sinasabi mo bang mas kilala mo pa siya kesa sa akin? Katwiran nito na para ng uuyam at sarkasikong boses. Pwede mo siyang saluhin kapag sisanti ko. Sa sandaling iyon parang umakyat ang dugo sa ulo niya. Maling-mali nga talaga siya ng pagkakakilala rito. Baka rin sinabi lang ni Mrs. Grayson na mabait itong fake fiancé niya para pumayag siya. Dahil sa inaakta nito ngayon, daig pa nitong lalaking niriregla. Lihim siyang napakuyom. Ang gagong lalaking to. Sayang lang pala ang paghanga ko sa kanya. Wala sa karakter ni Ana ang pumayag na sungit-sungitan lamang ng isang lalaki. Pero kailangan na iyong pigilan dahil ayon sa mga nalaman niya, isa sa mga kaibigan nila ni Amelie ang pag-uugali. Palaban si Ana. Weak naman ang karakter ng kapatid niya. Sunod lang to ng sunod sa anumang sasabihin ng mga magulang. At ganon din daw kay Jason. Mahirap man, ngunit kailangan na maging ganon din si Ana sa loob ng 1 buwan. Di naman siguro siya mahihirapan dahil kung may pinagkaiba man sila ng attitude ni Amelie, may similarity din naman sila at yun ay ang pagiging sweet. Sorry na, wag na tayo mag-away please. It's my fault. Hingi na lang siya ng paumanhin kapag kuwan. Lumapit siya rito at balak sanang humalik sa pisngi nito. Ganun daw kasi ang gesture ni Amelie sa tuwing nagkikita sila ni Jason. Pero natigilan siya nang titigan siya ng lalaki. Di naman ito umimik. Sinuklay lang nito ang buhok gamit ang mga daliri. Just don't do it again, he answered irritably. Tumango lang si Ana. Okay, hon? Muntik na siyang mautal sa huling sinabi. Natatandaan niya honey raw ang tawagan ng dalawa, pero mukhang si Amelie lang naman ang nagka-effort. Dahil wala pang kalambing-lambing sa katawan ang fiancé nito. Akala ko pa naman sinwerte na ako dahil makakasama ko pa sa loob ng ilang buwan ang dream boyfriend ko. Malas pala. Umangat ang gilid ng labi ni Jason at napailing habang nakatingin kay Ana. Sinilubong naman niya ang titig nito. Kumunot ang noo nito when he saw him smirk. Why hon? May problema ba? Nagtatakang tanong niya bagamat nilangkapan niya ng lambing ang sariling boses. Pinakatitigan siya nito sandali hanggang tumalikod na to. Sumunod ka na lang sa akin sa dining room. Kanina pa naghihintay ang pagkain.
Malamig na sabi nito at tuloy-tuloy na naglakad tungo sa sinasabi. Kaya ba siya naiinis dahil pinaghintay namin ng pagkain? Sana nga ganun lang dahilan ng pagsusungit nito ngayon. Sana totoong mabait to para di mahirapan si Ana sa pagpapanggap. Ang hirap umarte pag ganito ka striktong taong kaharap mo. Baka ultimo pagkisap na mata niya bantay sarado nito. Mabilis sumunod siya kay Jason. Agad siyang kumapit sa braso nito nang mahabol niya. Ramdam ni Ana ang pagkatigil nito sandali. Nagsalubong pa ang kilin nito nang lingonin siya. Don't be mad na, please. Pagtitimpla na lang kita ng coffee. Isa naman yon sa expertise niya, ang paggawa ng brewed coffee. At yon ang panuhol niya sa kanyang ama kapag nagtatampo to sa kanya o kaya kapag may gusto siyang hilingin. I don't drink coffee. It's bad for my health. She inhaled his manly scent and her body reacted. No, it's not. If it is brewed with a paper filter, mas delikado kasi ang unfiltered coffee. Stop explaining. Pagtimpla mo na lang ko kung gusto mo.